Praise the Lord! Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Today, we are going to study about raising emotionally intelligent parents and children. Ayon po sa Psychology Today, emotional intelligence or quotient refers to the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others. Emotional intelligence or emotional quotient or EQ is an important skill that we need to weather all the circumstances in our lives and to achieve better relationships. Kung hindi ka nabiyayaan ng mataas na IQ, hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magiging successful. Dahil base sa napakaraming pag-aaral, ang taong may mataas na EQ ay may mas mataas ang possibility na maging successful sa buhay at pakikipagrelasyon sa kapwa. At ang good news para sa ating lahat ay ito. Ang EQ ay maaaring mapag-aralan. EQ can be learned. Pero in super rare cases, kung may anatomical problem ang brain, doon lang natin masasabi na hindi maaaring mapayabong ang EQ. Ang tahanan ng unang training ground para mapayabong ang EQ. Kung ang nakagisnang pamilya ay bawal mag-display ng emotions, then magiging mahirap ang enhancement o development ng ability na ito. Sa Bible, ating mababasa ang napakaraming display of emotions. Halimbawa, nandyan na nagalit si Jesus dahil sa paglapastangan sa templo. At nandyan din na nalungkot si Abraham dahil sa paghiling ng Diyos na ialay ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Pero hindi po natakot o hindi po nahiya si Abraham na ipakita ang kanyang kalungkutan sa naging utos ng Diyos dahil ito ay isang normal na mararamdaman ng isang tao. Nagkakaroon lamang po ng problema kung hindi natin kayang i-handle ng maayos ang ating emotions. So paano nga ba natin mai-enhance ang ating EQ at EQ ng ating mga anak? Atin pong i-discuss ang hallmarks ng emotional quotient. Pag-usapan po natin ang pagkakaroon ng self-awareness of emotions. Isang review ang ginawa sa mga studies of importance of identification at labeling of different emotions, kung saan ang mga kalahok ng nasabing studies ay may edad na 2 hanggang 18 taon. At base po sa naging review, ang mga batang marunong mag-identify at mag-label ng kanilang emotions ay may mas kakaunting anxiety symptoms kumpara sa mga batang hindi marunong mag-label ng kanilang emotions. At kahit tayo po ay may edad na, awareness of our current emotions can help address the problem properly and can help us lead to the next right step. Kung ikaw ay may high blood at nalaman mong tumakas ang iyong anak para sumama sa mga kabarkada, ano ang gagawin mo? It is good to acknowledge your feelings of sadness and anger, your disappointment. Ngayon, after mong ma-acknowledge ang iyong nararamdaman, ano ang iyong gagawin upang maiwasan ang verbal outburst na maaaring magdulot ng pagkasira ng iyong relasyon sa iyong anak o pagbigay ng iyong katawan? Always remember, you are hypertensive and strong emotions are bad for you. It might cause you a heart attack or stroke. Now, may I suggest that you acknowledge your emotions. Kung galit ka, aminin mo. Pagkatapos gumawa ka ng paraan para mabawasan o mawala ang galit mo bago mo konfrontahin ang iyong anak. We can get angry without being harmful. Nakasulat nga po sa Proverbs chapter 29 verse 11, "Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end." So, be wise. Paupain mo muna ang iyong galit bago ka makipag-usap sa iyong anak. Kung ang mga anak mo ay mga bata pa, turuan mo sila ng iba't ibang uri ng emotions. Gamitin mo ang YouTube o Google para mas may paliwanag ng ayos ang mga emotions. Magpatulong ka sa iyong techie na relatives. Kung ang mga anak mo naman ay matatanda na, I suggest maglaan ka ng oras na makipag-usap sa kanila. Ask about their feelings, about the events. Hayaan mo silang maging open sa iyo. As a mature person, never dismiss the small and illogical emotions of our children.
Acknowledge them and provide your insights about the problem. Pag-usapan naman po natin ang self-management of emotions. Ano ang gagawin mo kung galit ka? Masama ang iyong loob, naiinggit, o disappointed? Listen to this. Knowing your emotion is the first step, but knowing how to manage your emotion is another skill that you need to develop. Sa atin pong naging example kanina, ano ang gagawin mo para maiwasan ang iyong verbal outburst dahil sa galit? Narito po ang ilang suggestions. Maglakad-lakad ka at huminga ng malalim para mabawasan ang bigat na iyong nararamdaman. Makinig ka ng iyong mga favorite na praise and worship songs. Tawagan mo kaya ang iyong pinagkakatiwalaang mahal sa buhay. Mag-exercise ka para mag-release ng dopamine o happy hormone ang iyong katawan para mapapagaan nito ang iyong pakiramdam at emotion. Mababasa po natin sa Book of Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So sa verse po na ito, nire-remind tayo ng Diyos na hindi lisensya ang pagiging magulang para gawin at sabihin ang nais natin, especially the bad ones. Maraming anak ang hurting ngayon dahil sa emotional and verbal abuses na nararanasan sa loob ng kanilang tahanan. Nakalaunan ay nakakasira sa buong pamilya. As parents, it is our duty to guide and model the right behavior. If we learn to manage our emotions, it is more likely that we know how to adapt well with the changes and conflict. May nagsabi nga po ng ganito master your emotions or your emotions will master you. Now let's talk about self-motivation. May dalawang uri po ng motivations. Intrinsic motivation at extrinsic motivation. Masasabing intrinsic ang motivation kapag ginagawa ang isang bagay because of personal fulfillment, joy, at iba pa. Extrinsic naman ang motivation pag ginagawa ang isang bagay dahil sa reward, dahil sa papuri, at iba pa na makukuha sa mga taong nakapaligid. Base po sa mga naging pag-aaral, ang mga taong may intrinsic type of motivation ay may mas mataas na chances na tapusin ang mga goals. So paano tayo makakapagpalaki ng mga anak na may intrinsic motivation? Narito po ang ilang suggestions na applicable para sa lahat. Suggestion number 1. Praise your kids when you see them working on a project, not after they are finished with the project. Pag nagbigay ka ng praises and encouragement during their work, you are teaching your kids the value of hard work and perseverance. Kung sa palagay mo ay hindi magandang ginagawa, provide constructive criticisms. I-guide mo sila. At kung nakikita mo naman na frustrated na ang anak mo, provide your child the encouragement they needed. Suggestion number 2. Break down big goals into smaller and workable steps. Setting goals are not an adult thing only. This is applicable to all. Teach your children to set their goals. At kung paano i-break down ang mga goals nila into workable at doable steps. Itong lifelong skill na ito ay lubang kapaki-pakinabang para maging purpose-driven at successful sila sa buhay. Suggestion number 3. Celebrate success. Kapag may magandang ginawa ang iyong anak, like natapos ang project or natuto na siyang maligo mag-isa, praise your child and be sincere. But avoid overpraising. Be specific with your praise. Halimbawa, anak, alam kong mahirap yung project mo. Very good ka talaga. Nakita ko ang iyong hard work at creativity sa pag-solve ng mga problems. At dahil dyan, let's celebrate your success. Mag-Jollibee tayo. Hindi kailangang bonggang prize. A simple tap at the back, happy dance with your child, eating their favorite food can serve the purpose. Suggestion number 4. Practice gratitude. Being grateful for all the blessings that we can have or that we have can help us be more appreciative.
Kapag nakita mong malungkot or frustrated ang iyong anak dahil sa kanilang failures, bilang parent, explain to them na everything happens for a reason at marami pa rin silang dahilan para maging grateful sa kanilang situation. Tandaan po natin na nakasulat sa Book of James chapter 1 verses 2 to 4. Count it all joy when you meet various kinds of problems. For you know that the resting of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Now, let's talk about empathy. Empathy is the ability to put ourselves in the shoes of others. Base sa pag-aaral na ginawa, kapag ang isang tao ay empathetic, mas madali para sa kanya ang makabuild ng social connections at normal sa kanila ang pagiging selfless. So this skill is very crucial in building lasting relationships. Ang mga bata ay likas na empathetic given the right people and environment. Ngunit ito ay unti-unting nawawala dahil na rin sa mga bad experiences, bad rearing, and possibly social norms. Bullies lack the empathetic skill because they lack the nurturing environment. So the question is, how can we teach our kids, our children, and ourselves to be empathetic? The answer, be present, listen more, and suspend your judgment. Now, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa social effectiveness. Nakasulat po sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he grows older, he will not abandon it. Our home is the first school of our children. You want them to be good persons, so train them. Ang ating mga anak ay great imitators. Ano man ang kanilang nakita sa mga taong nakapaligid sa kanila, ay madalas nila itong ginagaya. Kung ang mga bata ay namulat sa social etiquette, pagsunod sa mga rules, magalang, marunong magbigay sa kanilang kapwa, at iba pa, ito ay kanilang madadala sa kanilang paglabas sa bahay at hanggang sa kanilang pagtanda. Bilang mga magulang, we need to serve as their role models and we need to impose tough love if needed. Parents, it is our responsibility to give proper guidance to our children. Let's always ask God for wisdom so that we can be great nurturers. May natutunan po ba tayo? Tayo pong manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong itinuro sa amin on how to raise emotionally intelligent parents and children. Blessed Holy Spirit, sa mga magulang po na nakapakinig ng iyong mensahe, tulungan at turuan mo po kaming lahat na maipamuhay ang aming napag-aralan upang hindi po ito mawala ng kabuluhan. Pinupuri, niluluwalhati, pinaparangalan at pinapasalamatan ka po namin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Stay safe and be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.